Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng iyong mga kakayahan, debosyon sa Diyos at kahandaang tumulong sa iba, patuloy ka pa ring nakararanas ng mga suliraning pinansyal? Bakit ang mga partikular na pinili ng Diyos ay madalas makaranas ng kahirapan habang ang iba ay tila yumayaman ng walang kahirap-hirap? Parusa ba ito o may mas malalim at banal na dahilan sa likod nito? Sa video ngayon, tatalakayin natin ang mga malalalim na dahilan kung bakit madalas nakararanas ng kahirapan ang mga pinili at tiniyak ko mababago nito ang iyong pananaw tungkol sa iyong mga hamon. Manatili hanggang sa dulo dahil ang mga kaalamang ating tatalakayin ay maaaring hindi lamang magbago ng iyong pananaw kundi pati na rin ng direksyon ng iyong kinabukasan. Magbibigay din tayo ng taimtim na panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kaya't manatili hanggang sa huli at ihanda ang iyong puso upang tanggapin ang mga biyayang dala ng panalangin ito. 1. Ang kahirapan sa pananalapi ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos sa iyong buhay. Madalas, ito ay nagsisilbing instrumento ng kanyang banal na kapangyarihan. Nauunawaan ko na maaring mahirap itong tanggapin, lalo na kung labis kang nababalisa sa mga bayarin, kapag tila mailap ang magagandang oportunidad, at kapag pakiramdam mo ay napapabayaan ka ng lipunan. Ngunit tandaan, hindi ginagamit ng Diyos ang kakulangan upang sirain ka. Ginagamit niya ito upang patatagin ka. Sa katunayan, ang karanasan ng kahirapan sa pananalapi ay maaaring bahagi ng masalimuot na plano ng Diyos upang ihanda ka para sa natatanging papel na inilaan niya para sa iyong buhay. 2. Nais ng Diyos na ang iyong pagtitiwala ay nakatuon sa Kanya, hindi sa mga kayamanang makamundo. Unawain ito, mga kaibigan. Ang material na yaman ay madalas nagiging hadlang na nagpapabawas ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Maaring hikayatin ka ng lipunan na habulin ang kayamanan na parang ito ang pinakapinagmumulan ng lahat. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo, ang Diyos ang tunay na tagapagbigay. Alalahanin kung paano nakaligtas ang mga Israelita sa disyerto. Hindi ito dahil sa kayamanan, kundi dahil sa manna na ibinigay mula sa langit. Tulad ng sinasabi sa Deuteronomio 8:3, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos na nakatalaga para sa kanyang banal na layunin ay madalas nakararanas ng kakulangan sa pananalapi dahil itinuturo ng Diyos ang isang mahalagang aral. Kapag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ang kawalan ng yaman ay idinisenyo upang patatagin ang iyong pananampalataya, sirain ang maling seguridad na iniaalok ng pera at dalhin kang muli sa taimtim na panalangin na kinikilala ang Diyos bilang si Jehovah Jireh, ang iyong tagapagbigay. Bagamat maaaring maramdaman mong salat ka sa pananalapi, hindi ka pinabayaan. Ikaw ay inihahanda upang magtiwala sa nagmamay-ari ng mga baka sa libu-libong burol. Awit 52. 3. Sinusuri ng Diyos ang iyong integridad. Pag-usapan natin ang konsepto ng integridad. Minsan, ang kakulangan sa pananalapi ay ginagamit ng Diyos upang subukin ang tunay na hangarin ng iyong puso. Ang pera ay maaaring maglantad ng tunay na pagkatao ng isang tao. Ikaw ba ay tapat sa Diyos o ang iyong mga pagsisikap ay nakatuon lamang sa pag-iipon ng yaman? Hinahabol mo ba ang kayamanan o sinusunod mo ang kanyang kalooban? Malinaw na sinabi ni Jesus sa Mateo 6:24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupootan niya ang isa at iibigin ang isa pa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Pinahihintulutan ng Diyos ang mga hamon sa pananalapi upang alisin ang kayabangan, pag-asa sa sarili at kasakiman na maaaring magbitag sa atin. Layunin niya
na kapag dumating ang mga pagpapala, mananatiling dalisay ang iyong puso at tunay ang iyong hangarin. Sinusubok niya kung gagamitin mo ang kanyang mga biyaya para sa kanyang kaluwalhatian sa halip na para sa sariling kapakanan. Ang yugto ng pagsubok na ito ay dinisenyo upang linisin ang iyong motibo upang kapag dumating ang kasaganaan, hindi ka nito masira kundi magamit mo ito upang pagpalain ng iba at itaguyod ang kanyang kaharian. Ang hamong ito ay nilikha upang linangin ka, hindi upang parusahan ka. Maaring hindi ka pa handa upang pamahalaan ang kayamanan. Harapin natin ito. Maaring hindi mo pa nararanasan ang kasaganaan sa pananalapi dahil hindi mo pa nararating ang espiritual na pagkahinog na kinakailangan upang harapin ang mga responsibilidad na kaakibat ng yaman. Madalas na nauuna ang espiritual na paglago bago ang material na pagunlad at sa kanyang walang hanggang karunungan, pinalalago ng Diyos ang espiritual na aspeto sa iyong buhay. Sa madaling salita, ang labis na kayamanan ng maaga ay maaaring makapinsala kung ang iyong karakter ay hindi pa sapat upang pamahalaan ito. Isaalang-alang ang kwento ng alibughang anak mula sa Lucas 15:11-32. Hiniling niya ang kanyang mana ng maaga at nauwi sa pagwawaldas nito. Ang kawalang muwang ay madalas nagre-resulta sa pag-aaksaya ng mga biyaya. Sa parehong paraan, maaaring ipinagpapaliban ng Diyos ang kasaganaan sa pananalapi upang pinuhin ang iyong karakter. Itanim ang mga halagang tulad ng kababaang loob, responsibilidad at karunungan. Tinitiyak niya na kapag dumating ang mga biyaya, hindi mo lang ito waldas, kundi pamahalaan mo ito ng may katalinuhan. Kapag ikaw ay tunay ng handa, mauunawaan mo na ang yaman ay hindi lamang para sa pansariling gamit. Ito ay para sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay hinuhubog upang maging daluyan ng mga biyaya, hindi lamang tagatanggap. Ang yugtong ito ng paghihintay ay hindi pagtanggi. Ito ay banal na paghahanda. Inihahanda ka ng Diyos para sa mas malaki at mas mabuting bagay. Ngunit ipagkakaloob niya lamang ito kapag sigurado siyang kaya mo na itong pamahalaan ng may pananagutan. May espiritual na labanan at pag-atake ng kaaway. Pumasok tayo sa espiritual na larangan ng digmaan. Ang ilan sa inyo ay nakararanas ng mga suliraning pinansyal hindi dahil sa sariling pagkukulang, kundi dahil sa inyong papel sa kaharian ng Diyos. Ang kahirapan sa pananalapi ay madalas na bunga ng espiritual na labanan. Huwag kang magkamali. Alam ng kaaway ang iyong potensyal. Nauunawaan niya na kapag mayroon kang sapat na yaman, mapapalakas mo ang kaharian ng Diyos, mapagpapala mo ang iba at mawasak ang mga sumpa ng henerasyon. Kaya't nililikha niya ang mga hadlang, oposisyon at pinipigilan ng iyong access sa mga mapagkukunan. Ngunit mahal kong kapatid, tandaan mo ito, ang iyong pakikibaka ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay patunay ng iyong kahalagahan. Ang mga pag-atake sa pananalapi ay madalas mangyari dahil natatakot ang kaaway sa impluensyang maaaring taglayin mo kapag ikaw ay napalaya sa aspetong pinansyal. Tulad ng sinasabi sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na lugar. Ang iyong mga labang pinansyal ay hindi lamang makamundo. Nakaugat ang mga ito sa espiritual na dimensyon. Ngunit huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa sa labanang ito. Kasama mo ang Diyos at ang iyong tagumpay ay tiyak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Magtatagumpay ka at ang iyong tagumpay sa pinansyal na aspeto ay magiging makapangyarihang patutuo sa lakas at kagandahang loob ng Diyos. 6.
Ikaw ay nasa panahon ng paghahanda para sa mas dakilang tagumpay. Ang iyong mga hamon sa pananalapi ay palatandaan na ikaw ay inihahanda para sa mga dakilang oportunidad. Tunay ngang pinag-uusapan ko ang malalaking tagumpay. Karaniwan ng ginagamit ng Diyos ang panahon ng kakulangan upang hubugin at linangin ang kanyang mga pinili para sa mga banal na gawain. Tulad ni David na naging pastol sa ilang bago umakyat sa trono, at tulad ni Jose na dumaan sa balon at bilangguan bago siya naging tagapamahala sa Ehipto, ikaw din ay inihahanda. Yakapin mo ang panahong ito sapagkat sa mga hamon sa pananalapi na ito, nahuhubog ang iyong pagtitiis, sinusubok ang iyong pananampalataya at pinapatalas ang iyong espiritual na pananaw. Tulad ng sinasabi sa Roma 3:4, nagagalak tayo sa ating mga paghihirap sapagkat alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng pagkatao at ang pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ito ang iyong panahon para sa paglago, pagpapatibay at pagbabago tungo sa taong nais kang maging ng Diyos bago niya ipagkaloob sa iyo ang kabuuan ng kanyang mga pagpapala. 7. Nais ng Diyos na protektahan ka mula sa mga panganib na kaakibat ng kayamanan. Babala sa Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Nauunawaan ng Diyos ang mga tukso ng kayamanan. Alam niya kung paano nito maaaring akitin kahit ang pinakamatatatag na tao tungo sa kayabangan, kasakiman at pagkawala ng pokus sa pinakamahalaga, ang kanyang sarili. Sa kanyang habag, maaaring ipagpaliban niya ang pagbibigay ng kasaganaan hanggang sa ikaw ay maging espiritual na matatag upang harapin ang mga responsibilidad nito. Para sa marami, ang kawalan ng yaman ay hindi parusa kundi proteksyon. Pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa mga bitag na maaaring idulot ng kayamanan. Ang kayamanan ay madalas na bumubulong ng mapanlinlang na pangako, sinasabing ikaw ay independente at hindi na kailangan ang suporta ng Diyos. Maaari nitong ilayo kahit ang mga matapat mula sa kanilang banal na tawag tungo sa isang buhay na pinangungunahan ng material na hangarin. Kaya't matalino niyang sinasabi, hindi pa ngayon. Hinihintay niya ang tamang panahon kung kailan ikaw ay espiritual na handa upang hawakan ng kayamanan nang hindi nasisira ang iyong integridad. Babala ni Mateo 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Pinipigilan ka ng Diyos na unahin ang kayamanan kaysa sa iyong espiritual na pag-unlad. 8. Isang pagbabago sa banal na pokus. Minsan, ang nararanasang kakulangan sa pananalapi ay maaaring paraan ng Diyos upang gabayan ang iyong pokus mula sa iyong sariling hangarin patungo sa kanyang plano para sa iyo. Unawain, minamahal ng Diyos na ang tunay na tagumpay sa kanyang kaharian ay hindi nasusukat sa yaman sa iyong account, kundi kung gaano kakalalim na naaayon sa kanyang banal na layunin. Marami ang nakararanas ng kahirapan sa ekonomiya dahil inilipat ng Diyos ang iyong pansin mula sa paghahabol ng makamundong yaman tungo sa pagnanais ng pangmatagalang epekto. Ang mga hamon sa pananalapi ay madalas na paraan ng Diyos upang ipaalala sa iyo, anak, ang buhay ay higit pa sa pag-iipon ng yaman. Pinapaalalahanan tayo ng Colossus 3:2, ituon ninyo ang inyong isipan sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makamundo. Sa pamamagitan ng mga suliraning pinansyal, maaaring nililinis ng Diyos ang iyong pananaw, inaalis ang mga hadlang, at itinuturo ka patungo sa mas dakilang misyon na inilaan niya para sa iyo. Kapag sagana ang pananalapi, madaling madala sa mga materialistikong layunin. Ngunit kapag ito'y nagkulang, natural na nagbabago ang iyong mga prioridad. Magsisimula kang magtanong, Panginoon, ano ang nais mo sa akin?
Sa mga tahimik na sandali, unti-unting inihahayag ng Diyos ang kanyang layunin para sa iyo, mga banal na misyon na maaaring walang kaugnayan sa yaman. Ngunit may napakalaking halaga sa espiritual na kayamanan. Ang layunin ng Diyos sa pagpayag sa mga hamon sa pananalapi ay maaaring upang ituwid ang iyong mga prioridad at palalimin ang iyong dedikasyon sa ministeryo, paglilingkod sa iba, o pagtanggap ng isang tawag na higit pa sa tagumpay na material. 9. Paglinang ng empatiya at habag. Tandaan ito, hinirang ng Diyos. Ang mga hamon sa pananalapi ay maaaring magpalambot ng iyong puso para sa iba. Ginagabayan ka ng Diyos sa panahon ng kakulangan upang tulungan kang paunlarin ang empatiya at habag para sa mga kapwa nahihirapan. Ayon sa 2 Korinto 1:4, inaaliw tayo ng Diyos sa ating mga kapighatian upang maaliw din natin ang iba sa kanilang mga pagsubok gamit ang kaaliwang natanggap natin mula sa Kanya. Kapag naranasan mo ang mga pagsubok ng kahirapan, nakakamit mo ang isang uri ng pagkaunawa na hindi matututunan sa mga libro o lektura. Alam mo nang malaliman ang bigat ng mga hindi nabayarang bayarin, ang presyo ng pag-abot ng kakulangan at ang kaba ng hindi tiyak na hinaharap sa pananalapi. Hinuhubog ng Diyos ang iyong puso sa pamamagitan ng mga karanasang ito upang kapag ikaw ay napagpala, hindi mo itago ang mga biyayang iyon sa iyong sarili. Sa halip, ibahagi mo ang mga ito ng bukas palad. Nagiging daluyan ka ng kanyang pagmamahal na ipinaabot ang kanyang malasakit sa mga nasa panahon pa rin ng pangangailangan. Yakapin ang iyong mga pagsubok sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, binubuo ng Diyos sa iyo ang isang espiritu ng kagandahang loob, habag at kawalang sarili. 10. Pagwawasak ng mga tanikala ng kahirapan sa pamilya. Pag-usapan natin ang mga tagabali ng siklo sa atin. Marami sa inyo ang nakararanas ng mga hamon sa pananalapi dahil pinili kayo ng Diyos upang wakasan ang mga sumpa ng kahirapan at kakulangan na matagal nang nagpapahirap sa inyong pamilya. Paalala sa atin ng Galatia 3:13 na pinalaya tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Gayunpaman, kung minsan, upang tunay na makawala sa mga pattern ng ating mga ninuno, kailangan nating danasin ang mga hamon na dapat nating pagtagumpayan. Ang mga hamon sa pananalapi na iyong nararanasan ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay para sa iyong mga anak, mga apo, at mga susunod na henerasyon. Itinalaga ka ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga matagal ng suliranin ng maling pamamahala sa pera, utang, at kahirapan na pumipigil sa inyong pamilya. Ngunit bago mo magabayan ang iba patungo sa kalayaan, kailangan mo munang harapin at mapagtagumpayan ang mga hamong ito sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng iyong mga personal na pagsubok ng kakulangan, makakakuha ka ng karunungan, mga estratehiya at pananampalatayang kinakailangan upang baguhin ang landas ng iyong pamilya. Bagamat maaring nararamdaman mong nauubos ka ngayon, tandaan, ikaw ay nagtatayo ng isang pamana. Naglalatag ka ng pundasyon ng maayos na pamamahala sa pananalapi, pananampalataya at responsabling pangangalaga na magpapayaman sa mga susunod na henerasyon. 11. Pinadadalisay sa pamamagitan ng mga hamon. Tinuturuan tayo sa 1 Pedro 1:6-7. Kayo'y nagagalak dahil dito, bagamat sa maikling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok na nagbibigay ng kalungkutan. Ang layunin ng mga pagsubok na ito ay subukin ang tunay na kalidad ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na magbubunga ng papuri, kaluwalhatian at karangalan kapag nahayag na si Hesukristo. Ang mga hamon sa pananalapi ay nag-aalis ng hindi kinakailangang mga layer ng kayabangan, materialismo at pag-asa sa makamundong pag-aari na nag-iiwan ng mas dalisay
at mahalagang pananampalataya. Kapag kakaunti ang mga mapagkukunan, napipilitan kang umasa lamang sa Diyos. Ang kawalan ng material na yaman ay nagtutulak sa iyo na hanapin ang Diyos, tinutulungan kang maunawaan na Siya ang iyong tagapagbigay, tagapagtaguyod, at ang pinagmumulan ng lahat ng iyong pangangailangan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, ang iyong pananampalataya ay nalilinang, ang pagtitiwala mo sa Diyos ay pinatitibay, at ang iyong espiritual na kalinawan ay higit pang pinahuhusay. 12. Hindi nakaayon sa banal na panahon. Tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman maaga o huli. Ang kanyang oras ay perpekto. Paalala sa atin ng Ecclesiastes 3:11, ginagawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang takdang panahon. May mga pagkakataon na tila dapat na bukas na ang mga pintuan ng kasaganaan, ngunit sinasabi ng Diyos, maghintay. Mahalaga ang maunawaan na hindi lamang ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi kung kailan ito darating sa iyo. Madalas, pinipigil ng Diyos ang mga biyayang pinansyal hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil inayos niya ang mga kalagayan na magdudulot ng pinakamainam na benepisyo sa iyo. Paalala sa atin ng Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon, bagamat maghintay, hintayin mo ito. Tiyak na darating ito, hindi ito magtatagal. Minsan, ang kakulangan sa pananalapi ay nangyayari dahil hindi ka pa nakaayon sa banal na oras ng Diyos. Manatiling panatag dahil inihahanda niya ang tamang koneksyon, oportunidad at mga sandali para maisakatuparan ang iyong mga biyaya. Samantala, hinihingi niya ang iyong pagtitiwala, pasensya at pag-ayon sa kanyang plano. Iwasang madaliin ang proseso sapagkat kapag kumilos ang Diyos, ito'y mabilis at eksakto sa tamang panahon. Kaya kung nararamdaman mong salat ka sa pananalapi sa ngayon, hindi ito nangangahulugan ng kakulangan sa kanyang pabor, kundi isang panahon ng paghihintay para sa ganap na pagsilang ng kanyang perpektong plano. 13. Ang tawag na mamuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Ginagabayan ng Diyos ang ilan sa inyo upang magtiwala sa Kanya nang walang pag-aalinlangan, gamit ang mga hamon sa pananalapi bilang paraan upang bigyang diin ang aral na ito. Ayon sa tulang Korinto 2:7, sapagkat tayo'y namumuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Sa isang lipunang madalas na iniuugnay ang tagumpay sa yaman, iniimbitahan ng Diyos ang kanyang mga tagasunod na yakapin ang ibang pamantayan. Hinikayat kanyang magtiwala sa kanyang pagkakaloob kahit na mababa ang balanse sa bangko, at kilalanin ang kanyang kabutihan kahit na hindi pa natutugunan ang mga obligasyong pinansyal. Inaalis ng mga kahirapang pinansyal ang ating ilusyon ng seguridad. Tinutulak tayo nitong itigil ang pag-asa sa kung ano ang nakikita at nasusukat, at sa halip, umasa sa hindi nakikitang suporta ng Diyos. Ito ang tunay na anyo ng pananampalataya. Madaling magtiwala kapag sagana ang pitaka, ngunit ang tunay na pagsubok ay ang pananatili sa pananampalataya kapag nauubos na ang iyong mga mapagkukunan. Sinabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga inaasahan at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ginagamit ng Diyos ang mga hamon sa ekonomiya upang palalimin ang iyong pag-asa sa Kanya. Sa mga panahong ito, hindi lamang niya inihahanda ang daan para sa pagbangon sa pinansyal na aspeto. Nililinang niya ang pananampalatayang kayang magpatag ng bundok, ang matatag na tiwala na nananatili sa kabila ng mga pagsubok, at ang pag-asa sa Kanya na mas mataas kaysa anumang material na kayamanan. Ito ang tunay na kahulugan ng pamumuhay sa pananampalataya, mahalaga sa iyong paglalakbay bilang isa sa mga hinirang. 14. Hindi maayos na pangangasiwa ng mga nakaraang biyayang pinansyal
Ang ilan sa inyo ay nahihirapan sa pananalapi dahil hindi ninyo maayos na napamahalaan ang mga biyayang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Alam kong maaaring masaktan ang ilan sa pagsasabi nito, ngunit ito'y mula sa pagmamalasakit. May mga pagkakataon na pinagpala ka ng Diyos ng kasaganaan, ngunit sa halip na maingat na pamahalaan ito'y naaksaya. Maaaring ikaw ay nagpakasaya ng labis, nakalimutang mag-ipon o binaliwala ang mga paalala ng banal na espiritu upang magbigay at mag-invest ng maingat. Ngayon, ikaw ay nasa panahon ng kakulangan, hindi dahil ayaw kang pagpalain ng Diyos, kundi dahil nais kanyang turuan ng tamang pangangasiwa. Ayon sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa marami. Ang mahirap na yugto sa pinansyal ay maaaring paraan ng Diyos upang muling ayusin ang iyong mga prioridad at pagbutihin ang iyong kakayahan sa maingat at responsableng pamamahala ng yaman. Bago kanya pagtiwalaan ng higit pa, nais niyang siguraduhin na napagtagumpayan mo na ang wastong pangangasiwa ng kung ano ang mayroon ka na. Ang mga biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa ating kasiyahan. Nilayon niya ang mga ito upang tayo ay maging pagpapala rin sa iba. Kapag winaldas natin ang kanyang ibinigay, maaring ipagpaliban niya ang karagdagang mga biyaya hanggang sa maunawaan natin ang kahalagahan ng responsibilidad at pananagutan. Kaya, kung nahihirapan ka na ngayon sa pananalapi, magmuni-muni, napamahalaan ko ba ng maayos ang mga biyaya ng Diyos? Hindi ito panahon ng kawalan ng pag-asa, kundi panahon ng pag-reset, muling pagsasaayos at paghahanda para sa mas maingat na pangangasiwa ng mga darating na pagpapala. 15. Paghanap ng kasiyahan kay Kristo, hindi sa kayamanan. Mahal kong mga kaibigan, ang pagkatutong makontento sa gitna ng mga hamon sa pananalapi ay isa sa pinakamahalagang aral. Ayon sa Filipos 4:12, naranasan ko ang maghirap at naranasan ko rin ang managana. Sa bawat kalagayan, natutunan kong makontento. Sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas, makakaya ko ang lahat. Ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang ipakita sa iyo na ang tunay na kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan ay nagmumula sa Kanya, hindi sa yaman o material na pag-aari, kundi sa iyong relasyon kay Kristo. Ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang pagkakontento kay Kristo ay panghabang buhay. Kapag ikaw ay kontento sa Kanya, anuman ang iyong kalagayang pang-ekonomiya, maaari mong ipahayag na ang Diyos ay dakila. Ang karanasang maghirap ay nagtuturo sa iyo na ang pera ay hindi kayang bilhin ang kapayapaan, kaligayahan o ang malalim na kasiyahang tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Hinuhubog ng Diyos sa iyo ang isang pusong kontento sa Kanyang presensya, isang isipan na panatag sa Kanyang probisyon at isang espiritong masaya hindi dahil sa iyong pag-aari, kundi dahil sa kung sino siya. Kaya't kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi, unawain na inaakay ka ng Diyos na hanapin ang iyong kasiyahan sa Kanya sa halip na sa panandali ang kasiyahan ng mundo. 16. Ang iyong paglalakbay ay maaaring mangailangan ng panahon ng kahirapan sa pananalapi. Ngayon, talakayin natin ang layunin. Ang ilan sa inyo ay maaaring nakakaranas ng mga suliraning pinansyal dahil ang iyong banal na tawag ay nangangailangan ng pansamantalang yugto ng kakulangan sa ekonomiya. Maliwanag na unawain ito. Hindi ito para magtagal, magpakailanman, ngunit ito ay mahalaga sa ngayon. Maaaring tinawag ka ng Diyos na sumabak sa isang gawain, ministeryo o misyon na hindi agad nagdadala ng pinansyal na gantimpala. Tulad ng itinuro sa Mateo 5:23, ngunit unahin ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang yugtong ito ng hirap ay bahagi ng iyong paghahanda para sa mas dakilang layunin.
habang inuuna mo ang Diyos at ang kanyang kaharian, ang mga bagay na iyong kinakailangan ay unti-unting maidaragdag sa iyo. Ang pagtitiyaga sa panahong ito ay hindi lamang humuhubog ng iyong pananampalataya, kundi inihahanda ka rin para sa mas mataas na antas ng pagpapala na darating sa tamang panahon. Ang iyong tawag ay maaring nakaugnay sa paglilingkod sa komunidad, misyon o ministeryo na ang mga benepisyo ay walang hanggan kaysa sa panandaliang yaman. Inilagay ka ng Diyos sa panahong ito ng kakulangan sa pananalapi upang subukin ang kadalisayan ng iyong layunin, upang iugat ang iyong puso sa Kanya at upang patibayin ang iyong pananampalataya na manatiling matatag. Ipinakikita niya sa iyo ang kahalagahan ng pagtatalaga sa Kanyang layunin, anuman ang resulta sa aspeto ng pananalapi. Tunay nga, maaaring ang kahirapan na iyong nararanasan ay ang instrumento na ginagamit niya upang hasain ang iyong focus at tiyakin na ang iyong mga layunin ay nakaayon sa kanyang intensyon, hindi sa material na kayamanan. Ang yugtong ito ay isang pagsubok ng karakter. Nilalayon nitong makita kung ikaw ay mananatiling tapat sa iyong tawag kahit na walang kapalit na yaman. Madaling manatili sa pangako kapag sagana ang lahat. Ngunit paano kapag mahigpit ang mga mapagkukunan? Sinusuri ng Diyos kung kaya mo pa ring sabihin, "Oo, Panginoon, kahit nakakaunti ang pondo." Magpapatuloy ka bang sundan ang iyong tawag kahit na naantala ang gantimpalang pinansyal? Ginagamit ng Diyos ang panahong ito upang tiyakin na ang iyong puso ay nakatuon sa kanyang kaharian, hindi sa makamundong tagumpay. Kapag napagtagumpayan mo ang hamon na ito na may dalisay na layunin at matibay na pananampalataya, ang mga biyaya ay darating sa mga paraang hindi mo inaasahan. Mga kaibigan, hindi kayo tunay na salat. Kayo ay pinalalakas espiritual. Inaayon ka ng Diyos sa kanyang takdang panahon, tinuturuan kang mamuhay sa pananampalataya, pinadadalisay ang iyong pamamahala, nililinang ang pagkakontento kay Kristo, at inaayos ang iyong layunin ayon sa kanyang banal na plano. Yakapin mo ang prosesong ito sapagkat tulad ng sinasabi sa Roma 8:28 at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos na tinawag ayon sa kanyang layunin. Ikaw ay inihahanda para sa mas dakilang tagumpay at sa tamang panahon, mararanasan mo ang kasaganaan sa pananalapi, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi upang maisakatuparan ang mga gawaing pangkaharian na iniatas ng Diyos sa iyo. Ngayon tayo'y magkaisa sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon na may buong tiwala sa iyong perpektong plano. Bagamat kami ay humaharap sa mga hamon, nauunawaan naming ginagamit mo ang bawat pagsubok upang hubugin kami, patatagin at ilapit kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming umasa sa iyo higit sa mga yaman ng mundo at pagkalooban mo kami ng karunungan upang pamahalaan ng wasto ang mga biyayang inihahanda mo para sa amin. Palakasin mo ang aming mga puso, dalisayin ang aming mga espiritu at gabayan ang aming mga hakbang habang kami namumuhay sa pananampalataya. Kumpiyansa kaming ikaw ang magbibigay sa tamang panahon at kami ay nagpapasalamat sa layuning itinanim mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong mga pamilya.